Kaya mga duwa, ang sekreto ng makapal na buhok ko, ano po to? Shampoo na pangkulay. O, diba? O. Ito maganda. Tapos ito yung aloe vera ko. Tanggalin niyo muna yung mga tinik, yung loob niyan. Ayun na siya, binlender mo. Ayun na yan. Pag blender mo, halo mo tong shampoo, yung conditioner mo. Kahit anong uri ng conditioner, ba't ba tong L'Oreal? Ayoko sana tong... Ang pambanlaw ko po, yung conditioner ng Pilipinas. Kasi yung conditioner natin, mabango. Yung conditioner dito, mabaho. Ano lang to, unang banlaw. Tapos pagkatapos niyan, lagyan mo ng avocado oil. Ayan, lagyan mo. Tansya-tansyahin mo lang. Yan, ganyan, oh. Para pag banlaw mo sa buhok mo, yan ang itsura niyan. Ang itsura niya, ganyan po itsura. Tapos i-blender mo ulit siya, ganyan. O, diba? Smooth na siya. Hinalo mo na yung conditioner mo sa aloe vera. Siyempre, kung wala kang oras magbabad sa ulo mo, okay lang. I-conditioner mo na siya. Nga lang, after few days po, medyo mabaho siya. Yun ang ano niya. Kasi walang chemical eh. Ang chemical niya lang, yung conditioner mo lang, no? Ang gawin mo, magbanlaw ka na lang ng cream silk. Yun na lang gawin mo para mabango pa rin yung buhok mo. But anyway, pag sumusyonda ka na, kailangan mo na ng mga powers ng aloe vera. Ito pong aloe vera na to, oh, maganda to. As in, makapal siya na aloe vera. Maraming klase ng aloe vera, pero ito yung ginagawa ko sa lahat ng shampoo ko at saka sa conditioner. Hinahaluan ko nito kasi wala akong oras magbabad-babad sa ulo ko. Ngayon kung may oras ka magbabad sa ulo mo habang nagtatrabaho ka, di masaya, di ba? Sunod nga gawin ko rin yun, no? Ito naman is, yung pangkulay mo ng buhok, lagyan mo rin ng aloe vera para hindi masyadong sunog. Yun ang gagawin mo. Siyempre, sa Pilipinas may rebond dyan, no? Tapos, magkulay-kulay ka muna, mga after 3 months, mag-aloe vera ka, mag-aloe vera, tapos bago ka magpa-rebond para pag nalagas yung buhok mo, hindi masyadong lagas. Kasi noon po, nung wala akong ganitong aloe vera, anong nangyayari dito sa ganitong style ko, lalakas talaga yung buhok ko. So, ito na yung nagawa mo, balik mo na lang siya dito, no? Ayun lang din siya. Para balik mo lang din siya dun sa, ano niya, pinakabote niya. So, at least, kung ganito ang style ng conditioner mo, guys, maniwala ka sa akin, mapipigilan niya nung paglagas ng buhok mong bonggang-bongga. At least, kahit papano, meron kang panlaban sa lagas ng buhok. Kasi kahit anong tibay ng buhok mo, pag meron kang mga rebond o kaya yung mga pangkulay, eh malalagas talaga. Unless yung shampoo po na pangkulay, hindi siya masyadong naglalagas sa buhok. Based on my experience, buti na lang, pa-shoutout sa mami ko. Kay mami, sa mudra ko na sa ibang magulang, si Mudra Ri. Siya ang nagturo sa akin ng shampoo. Ayun siya, oh. Yan na siya, oh. Ganyan. Ayan ang conditioner mo para panlaban mo sa panlagas ng buhok ko. 'Di ba? Panalo 'yan. Mas maganda to kung ibababad mo sa ulo mo, pero kung wala kang oras magbabad katulad ko na masyadong busy, eh di yan na lang kada conditioner mo, ganyan ang style ng conditioner mo. Magbanlaw ka ng conditioner ng Pilipinas, cream silk, kasi mabango talaga. Yun lang yun. Pero it doesn't matter. O kaya mag-serum ka na mabango. Yun, babango pa rin yung buhok mo. Sa totoo lang. You don't worry about sa bahong buhok kasi pag may shampoo ka naman na maganda o kaya conditioner na maganda pa rin yun sa buhok.